Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, may kalansing dito sa likuran ng gulong niya pag siya ay nalulubak. Pakinggan nyo po. Narinig nyo po ba? Yan mga boss yung pinoproblema ni customer na pinapatroubleshoot niya nga sa akin kung saan daw nanggagaling itong malakas na kalansing. Kaya ang una kong gagawin dyan mga boss is tatanggalin ko itong brake caliper niya. Dahil nga sa pakinig ko dyan mga boss, yung tunog na lumalabas or yung kalansing dito nanggagaling sa backplate niya. Sa pagtanggal ng brake caliper mga boss, gagamit lang naman ako dyan ng number 14 na box wrench. Meron itong 2 bolt na number 14 para matanggal ko itong brake caliper. At dahil nga sa natanggal ko rin itong 2 bolt na number 14, pwede ko na ngayon iangat itong brake caliper. Pag naiangat ko na itong brake caliper mga boss, tatanggalin ko naman diyang susunod is itong 2 brake pad niya. Pati itong clip ng brake pad mga boss, tatanggalin ko rin yan. Tapos gagamit ako ngayon dyan ng box wrench sa number 17. Ito naman 2 bolt dito sa brake caliper holder. Ito naman ngayon ang tatanggalin ko. 2 piraso rin yan mga boss, taas baba. Huwag kayong mag-alala mga boss dahil kung kayo naman ang gagawa ng sasakyan nyo at ganitong klase, hindi naman mahirap gawin itong ganitong klaseng sasakyan mga boss. Basta sundin mo lang kung paano ko ginagawa itong pagtanggal ko ng brake caliper holder. Nakita nyo naman mga boss, ang una kong tinanggal dyan is itong brake caliper, tapos yung brake pad, tapos ito na nga, itong brake caliper holder niya. Pag natanggal mo na yung 2 bolt niyan, pwede mo na ngayon bunutin itong brake caliper holder mo. Tapos itong rotor disc. Ayan po, kung pasin nyo, ayan ayan na nga nag-iingay. Tapos gamit ka ng long nose or plier, ipitin mo itong hold-on cap niya, tsaka mo ngayon siya idiin, tapos yung hold-on pin naman, ikutin mo sa likuran para matanggal sa pagkakalak itong brake shoe. Di ba? Bunot mo na itong hold-on cap, hold-on spring, tsaka yung hold-on pin. Gamit ka ngayon ng manipis na flat screw, pasensya na kayo, hindi ko na i-close up, sikwatin mo itong return spring niya dito sa ilalim, ganun din dito sa ibabaw, para itong brake shoe is kumalas dito sa pagkakakalawit dito sa mga return spring niya, taas baba yun. Ito kasing nakikita nyo mga boss, yung brake shoe na yan yung sa handbrake niya. Kailangan ko kasing kalasin yan mga boss para makita ko itong back brake niya kung paano ang diskarte dyan, kung naka-rivet ba yan or naka-screw o kaya naka-tornilyo siya, bolt and nut, parang ganon. First time ko lang naman makakalas ng ganito mga boss, kaya hindi ko pa nakita yan kung paanong diskarte ang gagawin ko. Kaya itong mga brake shoe niya, kailangan ko talaga siyang matanggal. Same procedure lang mga boss kung paano mo tinanggal yung isang brake shoe dito sa kabilang side. Ganon din naman dito sa kabilang side. Nakita nyo naman natanggal ko na itong brake shoe niya. Kaya tingnan nyo ang lakas ng ingay o kaya kalansing. At ito nga mga boss, nakita ko na itong bolt na nakalagay dito sa backplate niya. Number 7 pala yan. At kung makikita nyo, nung niluwagan ko ng open wrench sa number 7 itong bolt niya, maluwag na siya mga boss. Kaya ang gagawin ko dyan, tutuluyan ko yan tanggalin dahil ayan ang gagamitin kong sample para sa pagbili ni customer nitong tornilyo. Akalain nyo mga boss simpleng tornilyo lang na lumuwag pero nagpasakit ng ulo kay customer pero wala tayong magagawa, ganun talaga. At kung makikita nyo mga boss, natanggal ko na itong tornilyo niya, ayan, nagpabili ngayon ako kay customer, eto na ngayon, ikinabit ko na. Ang problema, wala na akong makitang ganung klase yung bolt. Kaya ang kikinabit ko lang dyan, screw type, gagamit ako dyan ng Philip screw para mahigpitan ko ng maayos itong mga screw niya. Bali ang binili ni customer na screw is 4. Ang problema, yung isa kasing bolt na tinanggal ko is putol na yon. Kaya nangyari, ang binalik ko na lang dito na screw is 3. Tapos itong naputol mga boss, ibinalik ko na lang yan. Ayan binalik ko na lang yung isang bolt niyan tsaka ako ngayon sa hinigpitan ng maayos. Di ba mga boss, napakasimple ko lang naman ginawa itong backplate niya kung paano ko siya pinalitan ng screw at binalik ko itong isang bolt niya tsaka ako ngayon sa hinigpitan. At kung makikita nyo mga boss, after ko mahigpitan, chinik ko pa yan matibay na siya. Nakita nyo naman yung isa pang problema nito mga boss, di ba? Yung rotor disc niya, manipis yung kabilang side. Kaya nga pinakiusapan ko si customer, baka may budget siya na palitan na rin itong rotor disc niya. Awa naman ng Diyos nakapag-provide si customer ng 2 rotor disc. Kaya pinalitan ko na itong 2 rotor disc niya sa likuran. Nakita nyo naman na ilagay ko na itong brake shoe, pati itong hold-on pin at hold-on cap niya, pati yung spring. Gumamit ako ng plier dyan. Ididiin ko ngayon itong hold-on cap, tapos pipihitin ko sa backplate itong hold-on pin para mag-lock dito sa brake shoe. Diba? Nag-lock na siya. Dito naman tayo sa kabilang side mga boss. Same procedure lang naman din yan. Hindi kayo maliligaw. Ilalagay nyo lang ulit itong brake shoe. At pag okay na yung alignment niya dito sa anchor, ilagay mo na itong return spring niya. Ayan yung return spring mga boss, gagamit ka ngayon dyan ng manipis na flat screw.
sisikwatin mo yan para ma-shoot mo dito sa butas ng kabilang brake shoe niya. Ikalawit mo yan. At pag hindi mo na-shoot mga boss, gamit ka lang ng plier, itulak mo lang itong return spring para pumasok siya dito sa butas ng brake shoe. O, di ba? Pasok na. Dahil okay ka na dyan mga boss sa ibabaw, dito ka naman ngayon sa ilalim ng brake shoe mo. Kung makikita nyo mga boss, itong nilalagay ko is ayan yung handbrake adjuster niya. Medyo ibuka mo lang ng kaunti itong brake shoe para may isingit mo mailagay ito namang handbrake adjuster niya. O, di ba? Ganun lang naman yan. Tapos kung makikita nyo, inilagay ko na itong hold-on pin niya. Ayun, yung hold-on pin. Hahawakan nyo ngayon itong brake shoe, ididiin nyo siya, tapos ilagay nyo itong hold-on spring at itong hold-on cap niya. Ayan mga boss, yung nilalagay ko. Pag naisentro mo na yan ng maayos dito sa hold-on pin, kumuha ka ngayon ng long nose or plier, ipitin mo itong hold-on cap. Tsaka mo ngayon idiin at sa backplate yung hold-on pin, ikutin mo para mag-lock siya. O, di ba nag-lock na itong hold-on cap niya dito sa brake shoe. Pasensya lang mga boss, nasagi ko itong camera, hindi ko na naipakita sa inyo yung pagkabit ko ng return spring dito sa baba. Pero madali lang naman yon, ikalawit nyo lang itong return spring niya sa magkabila ang brake shoe. At dahil nga sa okay na ito mga boss, nakita nyo naman, ginamita ko na ng liha yan. Mahalaga kasi mga boss, bago ko ilagay yung bagong bili na rotor disc ni customer, dapat naliha ko itong brake shoe niya at nalinis. At ito na mga boss, ilagay ko na itong bagong rotor disc. Isusubo ko muna kasi nga maluwag yan. Kaya kailangan malaman ko kung gaano kalaki yung adjustment na ibibigay ko dito sa handbrake niya. At nakita nyo naman gumamit ako ng plier para yung adjuster dito sa handbrake niya is maibuka ko. At kung okay na yung naibigay yung adjustment, halimbawa dapat hindi siya masyadong dikit at itong rotor disc dapat naiikot nyo yan. O, ibig sabihin nun mga boss, pwede nyo na ngayon ibalik itong brake caliper holder niya. Pag binalik nyo naman itong brake caliper holder mga boss, same procedure lang kung paano nyo siya tinanggal, di ba? Wala naman na kayong dapat pag-isipan dun. Mahalaga kasi na bawat tatanggalin yung tornilyo dito sa brake caliper nyo, dapat natatandaan nyo. Gaya nitong brake caliper holder, meron lang din naman yan 2 bolt na number 17. O pag nailagay mo na yung 2 bolt na number 17, naipakapit mo na siya sa thread. O gagamit ka lang naman dyan ng box wrench na number 17, tapos siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit mo. Para sigurado na hindi ka magkaroon ng problema. At pag okay ka na dyan, dito ka naman ngayon sa mga clip ng brake pad mo. Siguraduhin mo lang na yung pagkakalagay mo ng clip dito sa brake caliper holder mo is maayos yung pagkakalapat niya. At ito namang brake pad bago mo ilagay para sigurado ka na hindi ka makarinig ng ingay, yung sipol o kaya kahit ano pa man, dapat lihahin mo na yan or linisin mo na itong brake pad mo. Kasi nga kaunting pagod na lang naman na yan para maging maayos lang itong trabaho mo. At pag nilagay mo naman itong brake pad niya, dapat maayos yung pagkakalapat mo dito sa mga clip niya para hindi siya magkaroon ng lagitik or ingay. Ganoon din itong isang brake pad, pag inilagay nyo mga boss, dapat maganda yung pagkakalapat niyan dito sa mga clip niya. Hindi pwedeng maluwag yan sa clip niya, makakarinig ka ng lagitik, kaya dapat maayos ang pagkakalagay mo ng mga brake pad. At dahil okay na yan, pwede mo na ngayon ibalik itong brake caliper niya. Dito naman sa brake caliper mga boss, nakita nyo naman, di ba? 2 bolt na number 14 yung tinanggal ko dyan. Ibabalik nyo lang naman yung 2 bolt na number 14. Kamayin nyo muna at pag naipakapit ko siya dito sa thread, tsaka mo ngayon gamitan siya ng box wrench na number 14. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakahigpit mo. Para syempre naman, wala kang problema. Maganda kasi mga boss, pag nagtrabaho kayo, sigurado. Para wala kayong sakit ng ulo. At dahil nga sa okay na ito mga boss, muli maraming salamat sa panonood. Sana lang sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. At kung maaari mga boss, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!